Ito na mga kapatid na kailangan nating anihin na sila at madala sa kaharian ng Diyos. Kasi pag sinabing mapuputi ay hinog na. Itong mga tao, itong mga kapatid ay handa na silang tanggapin ang kaligtasan o ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Paano po natin may apply mga kapatid sa ating pamumuhay bilang Kristiyano? Yung talatang mga kapatid, paano natin may apply? Kailangan natin mga kapatid na kahit sa ating pakikipagpintuhan, pwede natin po mga kapatid ng mga bahagi. May mga social media po tayo. No? Sa ating pong mga trabaho, para natin mga kapatid dito apply sa ating pag-araw-araw ng buhay. Kahit po mga kapatid sa ating mga eskwelahan, mga kapatid, yun po ang isang pamamaraan ng ating pagbabahagi ng ebanghelyo, ang kaligtasan ng Diyos. Okay, punta po tayo mga kapatid sa ating gawain. Ang sabi dito, ang salitang maghasik, mga kapatid, maghasik, no? Ay tinatawagan tayo ng Panginoon na maghasik. Ito'y tumutukoy sa gawain ng pagkakalap ng binhi. Ibig sabihin po mga kapatid, kailangan natin magtanim sa spiritual na pagtatanim. Ihasik natin ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. At pagkatapos mga kapatid, ang bukirin ay sumisimbolo sa pagtatanim ng spiritual na katotohanan at sa puso ng mga tao. Yun ang purpose po mga kapatid. Yung maipahayag natin ang katotohanan saan? Sa puso ng mga tao, mga kapatid. At ang sabi pa dito po mga kapatid, kung titingnan natin mga kapatid sa sa 38, mga kapatid, ang sabi dito, 38 po, ng Juan 4 po, 38, sinabi ni Jesus, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalaman. Ang pagiging sinugo ay nangungulugan ng aktibong pakikilaw sa misyon ng Diyos. Ito ang banal na utos upang tukarin ang bunga at dalhin ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Anong sabi ko mga kapatid? Tayo ay sinugo ng Diyos upang tuparin ang kanyang banal na utos. Ang sabi dito ay kailangan natin mga kapatid na makilahok bawat member ng iglesia ay makikilahok sa gawain natin. Kagaya ng mga kapatid yung experience ni Brother Dano, kung kaano kahirap ang magkaroon ng voice of God. No? Kaya mga kapatid, kung tayo ay mayroong pagkakataon na makisangkot sa gawain, yan ay physical man, financial at spiritual, pwede po tayo mga kapatid na makibahagi. Kaya, ang sabi po dito mga kapatid, ay sabi dito, paano natin may apply? Tumugon sa pamagitan sa panawagan na isugo bilang bahagi ng harvest. Sumali sa mga reaping campaign, maging mentor sa mga bagong mga
at suportahan ang pangangaral sa inyong simbahan. Ito po mga kapatid ang ating gawin na sila mga kapatid ay tulungan sa kanilang pananampalataya na dumako at maihatid natin sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay sinuko mga kapatid. At pag sinabi mga kapatid na bunga, no? Bunga. Yung bunga mga kapatid ay ito na yung mga tao na nailigtas dahil sa pananampalataya kay Jesus. At yung mga iba, mga kapatid, yung mga propeta, yung mga apostol, yung bawat member ng iglesia, ito yung gumagawa ng daan para ang ating mga kapatiran o ang ating mga kaibigan ay maihanda at maisama natin mga kapatid sila sa kaligtasan. Ito po mga kapatid ang ating misyon, yung makapagdala tayo ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ano ang ating gagawin? Siguro mayroong nagtatanong sa ating isipan na para bang hindi natin kaya. Pero mga kapatid, manalangin lang tayo sa Panginoon. Bakit? Ang sabi sa 1:4:36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran. Ibig sabihin ko mga kapatid, ang pag-aani mga kapatid ay ito'y isang gawain na dapat natin iparin. At pagkatapos natin umani mga kapatid, ay tatanggap tayo ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Ibig kong sabihin mga kapatid, pag tayo ay nag-aani, pagkatapos nating magsik, at magkaroon tayo ng bunga, yung mga tao na may kasama sa may liligtas, ay magkakaroon tayo ng kapayaran. Anong kapayaran mga kapatid? May isasama natin sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang magalak ang nagtatanim at ang umaani. Yun po ang sabi sa 1:4:36, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung titingnan po natin mga kapatid, yung pag-aani ay hinug na. Kailangan na natin mga kapatid na mag-ani. No? Kaya mga kapatid, kung kakayanin sana natin ngayon, ngayong 2025, kailangan natin mga kapatid na magkaroon tayo ng layman. Mga kapatid, kung may sama natin sa agenda na magkaroon tayo ng layman ngayong 2025, mas lalong maganda mga kapatid. Sapagkat pwede tayo magkaroon ng mga crusade para sa ating gawain mga kapatid. Kaya ang 2025 mga kapatid, ang ating pong inalakay ngayon para magampanan po natin mga kapatid ang ating tungkulin na ibinigay sa atin bilang tayo isinugo ng Diyos. Kailangan natin mga kapatid na pumirma doon sa mga espiritu sa Harvest 2025 yung ating programa ng ating misyon. Kaya po mga kapatid, ang dalangin natin, pangunahan tayo ng Banal na Espiritu. Gumawa sa ating buhay ang Panginoon. At tayo mga kapatid, ay lumako, magkaroon ng bunga, magasip, magkaroon ng bunga, mag-ani, at tatanggap tayo mga kapatid ng buhay
tayo na po mga kapatid ay dadako doon sa pagpirma natin bilang ating kasunduan sa ating Panginoon ngayon 2025 na tayo ay hahalo at papataan ng kalikasan ng Panginoon po mga kapatid. So, palagi mo tayo mga kapatid sa Bago po tayo magtapos,